Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon sina Pacquiao at Casimero. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Nasasabit na nga po si former 3 Division World Champion John Riel Casimero na magpakitang gilas sa ibabaw ng ring. Ito'y matapos na nitong i-anunsyo ang pagpirma nito ng kontrata sa sikat na Japanese boxing promotion na Komido Promotions. Ayon nga sa kapatid at head coach ni Cuadro Alas na si Jason, 3 laban umano ang nakahanay para sa kanyang kapatid na si John Riel. Kung saan daw, ang unang laban ay mangyayari bago matapos ang taong ito, at ang 2 pang laban ay magaganap naman sa 2026. Ayon kay Jason, tatapusin lang daw ni Casimero ang suspension niya ngayong October, at i-aanunsyo na daw nila kung sino ang makakalaban ni Cuadro Alas. Iba-iba naman ang espekulasyon ng mga tao patungkol sa susunod na itatapat kay Casimero. Hinala ng iba na baka daw si Elijah Pierce ang sunod na makakasagupa niya, dahil daw sa sunod-sunod na patutsadahan ng dalawa sa social media, kung saan nga umabot na sa punto na si Pierce na mismo ang humiling sa promoter niya na si Sean Gibbons na ikasa ang laban nila ni Casimero. Samantalang may iba naman na umaasa pa rin na matuloy na ang nuoy na udlot na nilulutong laban sa pagitan ni Casimero at ng tinaguriang halimaw ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Subalit tila mas lalong lumabo nga po na magtapat ang dalawa sa kadahilanan nga po na ayon sa mga sources ay matagal na nga daw hindi magkasundo ang Komido Promotions at ang promoter ni Inoue na si Hideyuki Honda. Nagpo-promote daw kasi ng sugal ang Komido Promotions na siya naman kinaayawan ni Honda. Ayon naman sa opinyon ng iba, ay posibleng si Luis Nery na daw ang sunod na makakalaban ni Casimero dahil na pareho daw silang nasa ilalim ng Komido Promotions. Maliban dyan ay pareho daw kasing nasa featherweight division ang huling naging laban ng dalawa. Bagay na sinuportahan naman ng dating promoter ni Casimero at kasalukuyang manager ni Nery na si MP Promotions President Sean Gibbons. Ayon kay Gibbons, na posible daw talaga at deserve ni na Casimero at Nery na maglaban dahil pareho daw kasi silang hindi nakakuha ng tamang timbang sa kani-kanilang mga laban sa bansang Japan. Samantala sa ibang balita naman, alam po naman natin na simula pa noong nasa prime pa si Manny Pacquiao ng kanyang boxing career hanggang sa kasalukuyan, ay kinukumpara na ng mga boxing fans ang accomplishment nito kay 2-time undisputed world champion Saul Canelo Alvarez. Maliban nga po dyan, matapos na pong talunin ni Pacquiao noon ang higanteng Mexican boxer na si Antonio Margarito, ay may ilan nga pong mga Mexican boxing fans ang gustong itapat ang ating pambansang kamao sa noon ay rising boxing superstar pa lang na si Canelo Alvarez na dati nang lumaban sa welterweight division at noon ay lumalaban din sa timbang kung saan lumaban sina Pacquiao at Margarito, walang iba nga po kundi ang super welterweight division. Kung inyong matatandaan, ay natanong si Pacquiao noon kung bukas ba itong kalabanin si Canelo, kung saan hindi naman niya ito tinanggihan. Samantalang si Canelo naman ay natanong ng kaparehas na tanong, bagamat hindi ito direktang tumanggi, subalit nagdahilan nga po ito at sinabing masyadong maliit daw si Pacquiao para sa kanya. May ilang boxing fans naman ang nagsabi na totoo naman daw ang sinabi ni Canelo, lalo pa nga daw ngayon na 3 division na ang pagitan ng dalawa. Habang marami din ang nagsabi na nagpapalusok lang daw si Canelo dahil natatakot umano itong matalo ni Pacquiao. Marami kasi talaga ang naniniwala noon na kung natalo ni Pacquiao si Margarito, ay magagawa din daw nitong talunin si Canelo. Mas nakumbinsi pa nga po ang nasabing mga boxing fans matapos nang sabihin noong nakaraang araw ni former 3 Division Champion at Boxing Hall of Famer na si Shane Mosley na mas malakas na daw talaga si Pacquiao kaysa kay Canelo. Ayon kay Mosley na may basehan umano ang kanyang sinasabi dahil parehong niya daw natikman ang kamao ni Pacquiao at Canelo dahil na daw parehong nakalaban niya ang mga ito. Paliwanag ni Mosley na marami na daw siyang nakasparring ng mga heavyweight at light heavyweight fighters at kahit pa nga umano si Canelo ay ibinato na daw sa kanya ang lahat ng klase at malalakas na mga suntok pero hindi umano siya bumagsak o nayanig man lang, sa halip daw ay pinapagpad niya lang daw ito at mas lalo pang umaabante. Ngunit kakaiba daw talaga ang suntok ni Pacquiao dahil isang solidong kaliwa lang daw ang kumonekta sa kanya. Ay agad na daw siyang bumagsak sa luna at naramdaman niya daw talaga na nanhina ang buo niyang katawan.
Nang mga sandali daw na yun, ay gulat daw siya dahil hindi daw niya inaasahan na napakalakas daw pala ng suntok ni Pacquiao kahit na mas maliit daw ito. Pagbangon niya umano mula sa pagkabagsak, ay nakakita daw siya ng maraming bituin dahil na daw sa labis na pagkahilo. Ayon pa kay Mosley na sa buong buhay niya umano bilang isang boksingero, ay madami na umano siyang natanggap na malalakas na suntok mula sa iba't ibang kalaban, subalit bukod tanging kay Pacquiao niya lang daw naranasan ang kakaibang lakas ng mga kamao. Dagdag pa ni Mosley, kahit nga daw natalo din ni Canelo si Miguel Cotto, pero hindi daw nito nagawang manalo sa pamamagitan ng knockout o technical knockout. Kahit na daw pabagsakin lang si Cotto, ay hindi na daw nagawa nitong si Canelo. Kumpara daw kay Pacquiao na 2 beses daw munang pinabagsak si Cotto bago niya umano itutuluyang tapusin via 12-round technical knockout. Pahayag na ni Mosley na sapat na umano ang mga iyon na patunay na mas malakas talaga si Pacquiao kaysa kay Canelo. Samantala, dahil nasa mga pahayag na ito ni Mosley, ay mas kumbinsido nga ang karamihan sa mga tagahanga ni Pacquiao na sigurado daw na tatalunin talaga nito si Canelo kung sakaling sila ay maglaban.